Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, magandang araw sa ating mga subscriber. Magandang araw din sa ating mga followers sa Facebook. At sana nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, ang i-share ko sa inyo mga kabarya ay itong 1 peso big Jose Rizal. Hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagtatanong kung magkano ang totoong presyo nitong 1 peso big Jose Rizal at kung saan ito pwede ibenta. Okay? So, alamin natin ang presyuhan nito na kumakalat sa buong bansa at ang presyuhan nito na pamimili ng ating mga kolektor. At sa panghuli ay ang totoong presyo nitong ating 1 peso big Jose Rizal ay ibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin, nasa huli yung totoong presyo. Bali nasa dulo ito ng ating video. At doon nyo din makikita sa dulo ang mga kolektor na pwede nyong bintahan nitong mga 1 peso big Jose Rizal. Okay? So, bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa mga video na ma-upload natin. Okay? So, ang unang-una dito mga kabarya, itong big Jose Rizal na ating topic ngayon, at kung makikita nyo sa ating title ay magkano na nga ba ang halaga, magkano nga ba ang totoong presyo nitong big Jose Rizal at saan ito pwede ibenta. So, yan sa dalawang katanungan na yan. So, diyan tayo mag-focus. Pero bago ang lahat, yung ating big Jose Rizal, ito ay ginawa sa United States Mint of Denver, United States noong 1906 ang pizza. Then United States Mint of San Francisco noong 1854. So ibig sabihin, ginawa sa Denver, may ginawa din ang San Francisco. So, ito yung kanyang dami, mga kabarya, no? Sa sirkulasyon. Kung ilan ang ginawa sa mga ganitong barya. So, kung matatandaan nyo, ang baryang ito ay 2 taon lamang, 1972 at saka 1974. So, ito ay ang sirkulasyon na Quen, dated 1974. So, meron siyang 9,127,000 were minted in Denver noong 1974. So, 9,127,000. So, napakarami. Then, meron namang 10,244,000 were minted in San Francisco sa taong 1974. At saka, meron namang 10,875,178 were minted in Denver sa taong 1975. At saka 34,700,000
56,000 were minted in San Francisco sa taong 75. So dito mga kabarya ay makikita nyo merong ginawa sa 1974 saka merong ginawa sa 1975. So kasi dalawa lang ang taon ito, ibig sabihin yung mga lumabas lahat na 1972 na barya ay ginawa yan sa 1974. Din yung lahat naman na lumabas na 1974 ay ginawa yan sa 1975. So yun no. Kumbaga nauna ang mintage sa kanyang taon bago napakawalan yung mga barya. Kasi nga ay sa sobrang dami nito, so mahirap din ito ipakalat no sa buong mundo. Kaya yun, ganun kadami itong ating mga 1 piso Bigos Rizal. At ngayon naman, kung lagi kayo nanonood sa mga social media, so merong kolektor nito na bibili ng 1 million. At meron ding kolektor na binibili niya ito ng 5,000. So hindi natin babanggitin ang kanilang mga pangalan kasi paul tayo dyan. So ang atin lang dito, ang kolektor na bumibili ng 5,000, ang isa ay nasa Kabuyaw. So siguro kung kabisado nyo ang lugar na yan, so mahanap nyo ang kolektor na ito. Then ang kolektor naman na bumibili ng 1 million, kung minsan 300,000, 200,000, makikita nyo sa social media. So nandyan siya no, sikat na sikat. At may mga kolektor naman na yung hindi masyado Erwin, ang kanilang bili nito ay nasa katamtamang presyo lamang. So halimbawa merong mga mintage na uncirculated at saka special uncirculated, yung iba prop version, yun ang mga binibili ng mga kolektor na hindi naman masyado Erwin or hindi masyado mahangin. So kagaya ng kolektor ngayon na naririnig nyo ay bumibili lamang tayo ng mga uncirculated or mga prop version sa totoong halaga. At yung mga common na mga 1972 at saka 1974 ay binibili din natin yan sa kanyang balyo. So yan yung pangalawang topic natin. At ang pangatlo ay yung mga presyuhan nito sa online selling. So ang presyo nito sa mga online selling mga kabarya ay medyo mataas din. So hindi ka talaga malulugi dito no kung nagbibinta ka sa mga ganito o dito mo ibinta at may bibili, kasi ang presyo nito ay tamang-tama lamang sa ganitong uri ng mga barya. So i-support ko dito yung mga screenshot na picture sa totoong presyo, tulad nitong Philippine 1 piso 1972 na mayroon siyang konting error. Ang kanyang error ay clip planchet no, ayan, clip planchet. So may halaga siyang 2,225.88 pesos. So mahal din mga kabarya ang presyo, lalo na kung magandang error ay napakamahal yan. Isa pa itong 1972 na Jose Rizal,
coat of arms, no? Ang kanyang moto sa likuran. Then nagkahalaga ito ng 1,693.34 pesos. Another 1972, 1 piso Jose Rizal, 3,253.68. Then another na clip transitment error na 1 piso Jose Rizal, 2,114.59 ang kanyang halaga. So kapag may error talaga mga kabarya ay mahal ang kuha. Kasi pag nagkahalaga na siya ng 2,000, ibig sabihin katumbas na niya yung proof na version nitong ating mga Big Jose Rizal. Kaya mataas ang presyo. Ito 1972 at saka 1974 na Philippine 1 piso Jose Rizal coin. Ito ay uncirculated. So nagkalaga siya ng 1,112.38 pesos. At meron pang dalawa dito, 1961. Okay, so ang 1961 kasi mga kabarya ay isang silver na 1 piso. So meron tayong nakuha no na 1961 Philippine Jose Rizal. Ito ay Centennial National Hero 1 piso silver coin. So ayan no, 2,795.34 ang halaga. At meron pang isang common dito na Philippine 1 piso coin 1972, 1,391.18. So yun yung mga presyo na nakuha natin dito sa mga selling online na price. At ang pang tatlo nating topic mga kabarya is yung magkano ang totoong presyo nitong ating mga 1 piso Big Jose Rizal. Okay? So kasi totoo yung ating gustong malaman. So ang pinakatotoong nagbibigay ng presyo nito mga kabarya, nitong 1 piso Big Jose Rizal, dito natin titingnan sa report ng numista sa kanilang data. Ang 1972 na meron siyang mintage na 121,820 1972 na mayroong mintage na 121,821,000 at nasa 80%. Ang good condition, so ibig sabihin hindi na masyado makinis, nasa good condition na lamang. Meron pa siyang halaga na 19 pesos. Ang very good ay nasa 23, fine 25, ang very fine, so masyado makinis 36, extremely fine 47, almost uncirculated yung parang bago tingnan 83, at saka yung bago ay nagkahalaga lamang siya ng 83 pesos. So yan ang pinakatotoong presyo nito mga kabarya ng ating 1 piso Big Jose Rizal sa 1972. At yung 1974 naman na ginawa sa 1975, ito yung Denver at saka San Francisco Mint. So ito pala yung ginawa ng 1974 at saka 1975. Umabot siya sa 65,002,178. So ayan no, ang kanyang mintage, napakarami mga kabarya. At ang good condition niya 15 or 15, very good 15, fine 15, very fine 31, extremely fine 35, almost uncirculated ay 55. So yan yung kanyang totoong presyo. So kung maraming nagtanong, kasi ang 1972 ay napakarami ang mintage nito kaysa 1974. Ngunit ang 1972 ay medyo may halo pa siyang silver no. Kasi kung maobserbahan ninyo sa mga ginawang singsing ay makinis masyado ang 1972 silver type.
kaysa 1974 na yellowish. Okay? So parang gold yung 1974, ang kanyang kulay lamang. So ang panghuli nating topic is yung kung saan ito pwede ibenta. Okay? So may marami tayong mga kolektor mga kabarya na bumibili nitong ating mga 1 piso Vegas Rizal. Ganon din, paano natin malalaman? Hanapin natin sa mga social media. Tulad ng kolektor na bumibili nito ng 5,000 isa, meron namang kolektor dito sa Quezon na bumibili nito ng 2,000 isa, at meron namang kolektor na bumibili ng 20,000. So dyan sa Caloocan, meron din kolektor na bumibili nito ng 500 to 1,000. At dyan sa Makati, meron din yung kolektor na bumibili dito ng marami siyang naipost na binibili daw niya ng mahal. So subukan nyo lang ibintahan, baka totoo. Kaya hanapin nyo sa social media mga kabarya, nandyan lang yan sila lahat. So hindi natin pwede banggitin kasi tulad nung una, napakalakas ng channel natin, nagbanggit tayo ng mga pangalan ng ibang mga kolektor. So Paul tayo doon, kaya medyo na restrict yung ating channel. Kaya ang nangyari ay sa ngayon din natin banggitin kung sinong mga kolektor yon at ano ang kanilang mga channel at ang kanilang pangalan. So kung gusto nyo naman yung bintahan nyo ng mga gold at silver, so meron naman kayong makikita dito sa Manila. So nandyan lang yan. At halimbawa pag malakihan yan, so doon yun na ibinta kay Bustoyo. Okay? So maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat. God bless.